Magandang buhay sa lahat ng kabataan. Nariritong muli ang Matinikatang Musikero channel upang bigyan ng karugtong ang ating video session number 3 na pinamagatang Oblique Triangles and its applications. At ito ngayon ang part 4, Tagalog version ng ating diskusyon. Pero bago po natin umpisaan ang ating sesyon, huwag po muna natin kalimutang mag-subscribe sa ating channel, Matinikatang Musikero. At kung sakali man na nakapag-subscribe na po kayo, maaari na po nating simulan ang ating sesyon. Kung may diskusyon tayo about case 1 at case 2 ng oblique triangle, meron din tayong tinatawag na case 3 or situation number 3. Given two sides and an angle opposite any one of them, o tinatawag nating SSA, meaning side angle. Siyempre naman, para sa calculation ng mga unknown parts ng ating oblique triangle, ito ang ating mga akbang. Una, solve for the second angle using the law of sine. Pangalawa, solve for the third angle using the sum of angles formula. And the third one, solve for the remaining side using the law of sine. At para mas may paliwanag natin ang case 3 at mas lalong mabigyan ng linaw ang pagkakaintindi natin about case 3, naganda ang inyong abang lingkod ng isang sample problem. Ipapaliwanag natin ang gusto sa pamamagitan ng pagsosolve ng ating sample problem, ang ating case 3. At syempre, ito ngayon ang ating sample problem. If angle C is equal to 60 degrees, side C is equal to 17.588 units, and side A is equal to 20 units. Determine the values of the other angles and the third side of the given oblique triangle. At syempre, ito naman ngayon ang ating working drawing para mas ma-analyze natin ang ating given problem. Para sa given ang ating sample problem, una sa lahat, ang given problem natin is under ng case 3, side angle, kung saan ang value ng angle C is equal to 60 degrees, ang value naman ng side A is 20. At ang side C naman is 17.588 units. Side, another side, and then angle. Kaya nga ba ang given problem natin is under siya ng case 3? Kasi kita nyo naman, SSA, side, at isang angle ang given na opposite pa ng isang side. Para sa solusyon ng ating given problem, balikan natin ang mga steps. Ang unang step, solve for the second angle using the law of sine. Sa pagkakataong ito, kailangan muna nating isolve ang angle A na siyang tinatawag nating pangalawang angle at kung saan ito naman ang opposite ng side A. So, paano kaya natin gagawin yon? I-apply natin siyempre ang law of sine. At dahil given naman ang value ng angle C which is 60 degrees, ang side A is 20 at ang side C is 17.588 units, maaari na ngayon nating kalkulain ang value ng angle A, which is actually ito rin ang second angle na kailangan nating mahanap at kailangan nating makalkula. At syempre, ito ngayon ang ating formula. A over sine of angle A equals C over sine of angle C. And then afterward, ang kailangan na lang natin gawin is by substitution. Gagampanan natin ngayon ang substitution process. Kung saan, after natin na isagawa ang substitution process, ito na ngayon ang ating working equation. 20 over sine A equals 17.588 over sine of 60 degrees. At para sa pagpapatuloy ng ating kalkulasyon, kailangan nating makross multiply ang sine 60 degrees na denominator ng 17.588 sa numerator ng sine of angle A. Kailangan natin i-cross multiply ang sine 60 sa 20.
And then afterward, magkakaroon tayo ngayon ng interchanging process. Magpapalit ng pwesto ang 17.588 at ang sign of angle A nang sa gayon, hindi tayo mahihirapan. Ito na yung diskarte natin. At para sa resulta ng ating mga akbang na ginawa, ito na ngayon ang kaantungan ng ating equation. Ito na ang ating working equation. Sin of angle A is equal to 20 times the sine of 60 degrees all over 17.588. At maaari din natin itong isulat ng A is equal to inverse sine of 20 sine 60 all over 17.588. At ang tamang kasagutan na nakuha natin at nakalkula natin is 79.99, which is also 80 degrees kung i-round off natin. Kaya naman ang ating sagot para sa value ng angle A, which is actually the second angle na inaanap natin, ang value 80 degrees. Para sa ating pangalawang hakbang o second step, kapag under tayo ng case 3 or SSA, we have to solve for the value of the third angle. Ang gagamitin natin, sum of angles formula. At syempre, ito ang ating formula. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Dahil given na ang angle A at ang angle C, maaari na natin ngayong mahanap ang value ng angle B. Maaari na natin itong kalkulahin. Kung saan ang gagawin natin is we will apply the substitution process. Ang angle A magiging 80 degrees. Ang value ng angle C is 60 degrees. So, mahanap na natin ngayon ang value ng B. At ito ngayon ang ating working equation. 80 degrees plus angle B plus 60 degrees equals 180 degrees. Kung saan, maaari na natin i-transpose ang 80 at 60 sa right-hand side ng equation natin. At after nating may sagawa ang transposition process, ito na ngayon ang ating equation. Angle B is equal to 180 degrees minus 80 minus 60, kung saan ay makakakuha tayo ng kalkulasyon na 40. Finally, ito na ngayon ang value natin para sa angle B. Ang value ng B, angle B is equal to 40 degrees. Para naman ngayon sa ating last step, solve for the value of side B. Para naman masolve natin ang side B, gagamitin pa rin natin ang law of sine. Kung saan, dahil given naman ang side A at ang angle A, at given din ang angle B, kaya ito ngayon ang ating formula. A over sine A is equals to B over sine B. Uulitin ko ang ating formula. A over sine A equals B over sine B. Kung saan ang susunod na hakbang na ating gagampanan ay ang substitution process. Ang A, ang ipangpapalit natin is 20, para sa angle A is 80 degrees, at ang angle B naman is 80 degrees. Maaari na natin ngayong kalkulain at hanapin ang value ng side B using the substitution process. Kung kaya't, ito na ngayon ang ating working equation. 20 over sine 80 equals B over sine 40. Kung saan, para tuluyan nating makalkula ang value ng side B, kailangan nating i-cross multiply ang sine 40 sa 20. At syempre naman, ito na ngayon ang ating working equation para mahanap at makalkula ang value ng side B. B is equal to 20 sine 40 over sine 80, kung saan may kasagutan tayong 13.054 gamit ang calculator o scientific calculator. Finally, ito na ngayon ang value ng ating side B, 13.054 units. At ito ngayon ang summary ng ating mga sagot. Angle A is equals to 80 degrees, angle B equals 40 degrees, at ang side B is equal to 13.054 units.
At dito po nagtatapos ang part 4 ng ating mga videos under ng topic ng oblique triangles and its applications. Ngayon naman, pakiabangan naman po ang part 5 at karugtong ng ating diskusyon. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Matinikatang Musikero channel na nagsasabing maraming salamat po. Huwag po nating kalilimutan na God is great, God is good. Praise God. God bless us all.